Standby. And Sabado ng hapon na naman, ibig sabihin, oras na naman para sa kwentuhan dito sa Idol Talk, brought to you of course by the MVP Sports Foundation. Magumarjan po. Welcoming back, Sir Pong, from a regional director from CDO. Magandang hapon sa iyo, sir. Hi, Sir Bagu. Good afternoon. Happy to see you doing okay. And sa basketball community naman natin, I'm sure gustong-gusto na ng lahat na makabalik to normal and play regular basketball. But for now, we'll just have to stay active and safe as possible. Pero ang mas kinasasaya na lahat, itong kasama natin ngayon sa frame, Sir Pong, as we welcome to Idol Talk, Ma'am Carla Lizardo, ang reyna ng kwentuhan. Reyna talaga. Hi, Magu. Hi, everyone. Hello sa guests natin. Hello sa mga nanonood. Sobrang excited ko na makakasama ako dito sa Idol Talk ngayon. Just like every other basketball fan, sobrang na-miss ko na rin yung kwentuhang basketball. So, salamat po. Kaya the first question, top of head, Sir Pong, tanong na rin natin kay Sir Cholo at kay Derek Aldrin. Why did we not think of this sooner? Bakit ngayon lang si Carla? Bakit si Jat pa pinasok natin dito? Yes, sana mas earlier pa, Carla. With already sorry. Wala na lang ako sasabihin. Mag-away pa. Nawalan ng trabaho si Mr. Jat Sulit. Pero of course, Sabado ng hapon. And if you guys haven't noticed, every week palipat-lipat po tayo. Cebu, CDO, Cebu. And now, pang-apat na linggo ng Idol Talk, babalik tayo sa CDO at ang magiging bisita natin, Sir Pong. Isa sa proudest sons ng inyong region, ng iyong city, ng inyong lugar, Gio Halalon makakasama natin. Sir Pong, napakatagal mo na rin kasama yan. Yeah, since bata pa we've seen Gio grow up from very young player to now tinitingala ng mga bata. And Gio's story is very inspiring. Siya yung nilulook up ng mga bata dito, and yung being player niya na from dito galing probinsya and eventually naging Gilas player is something that's very inspiring sa mga bata. And Carla, the way our guest plays si Gio, yung charisma niya, yung may pagka-magnetic personality, talaga namang he draws the fans towards him. Right, Carla? That's true. And even as a reporter, talagang it's always a joy to be able to interview Gio. Very welcoming when it comes to sharing his stories. So I'm sure maraming matututunan yung mga nanonood ngayon, and very inspiring yung naging journey ni Gio. And I personally, I'm really excited to hear even more of the journey towards becoming a PBA player, a Gilas player, and all-around amazing player that Gio Halalon has become. Of course, ang Idol Talk is presented by the MVP Sports Foundation Incorporated, the MVP SF Youth League. Chairman natin, syempre, si Boss MVP, President Al Panlilio, and Executive Director Ryan Gregorio. Kasama ng Community Sports and Youth Development Program Director Attorney Oscar Moreno Jr. in partnership with the Samang Basketball ng Pilipinas, the Cebu Landmasters Incorporated, the City of Cagayan de Oro, Cebu City, and powered by Smart. And wag na tayo masyadong magpaintay, Carla and Sir Pong. Welcome na natin into this edition of Idol Talk ang ating special guest of the day, none other than the Cyclone himself, Gio Halalon, straight from the PBA bubble, dyan po sa Clark City, inside Pampanga. Gio, kamusta dyan? Ayos lang po, Idol Magu. Magandang hapon pala sa inyong lahat, and thank you sa pag-invite sa programa nyo. And sana madami akong ma-inspired na mga bata, lalo na galing sa probinsya. Yun. Gio, 1 week into the bubble, ang roommate mo, kapwa Mindanaoan mo, batang Mindanao din, si Mark Baroka. Kamusta samahan nyo so far dyan? Actually, okay naman kasi kahit 1 week pa lang, hindi pa kami naboboard. Kumbaga, nagkukulitan pa. So, yun, nakakamiss lang yung mga baby at saka yung wife. So, yun. Kasi kailangan din talaga para sa kanila. Sacrifice muna. Sinigurado mo na, wife lang, hindi mga asawa. Yan. Nalala mo yun, Carla? How could I forget?
No, pero Gio, Ayaw, katama, Coach Pong. ano yung I'm sure na siyempre challenging na nalayo kayo sa family nyo. Pero Yes. can you tell us a bit more about yung experience? Ano yung schedule nyo dyan sa bubble? Nai-intriga rin kasi ako about how all working from inside. Ano talaga, grabe yung talaga dito. Grabe yung first time ko nga din nangyari sa ko to eh. Kasi sa Gilas, 2 weeks. Yun lang yung pinakamatagal. Pero dito, basketball, pahinga. Yun lang yung trabaho talaga dito. Ball is life. Yun nga, And of course, yes. Ito si Gio, alam naman natin, nagpakilala to sa Arellano. Nakita natin, pagpanik sa PBA with the Pure Foods franchise, playing for Magnolia, nanalo na ng championship to. And syempre, nakapanik na rin sa Gilas, Pilipinas, kung saan, 4 na, Gio? 4 na ang gintong medalya nito. 3 Siaba, 1 SEA Games, kung hindi tayo nagkakamali. Alam natin. Through the years, Carla, napakarami na highlights na pinakita sa atin ni Gio. Kaya ang ating team dito sa Idol Talk has put together a mixtape that, as of today, already has over 178,000 views. Silipin natin to. Kung hindi siguro ako basketball player, siguro tambay ako sa Cagayan de Oro. Please, allow me to show you something. Mga television screens na tapik ni Holtz. Bus driver, conductor, what a play from the bus driver and the conductor, Giovanni Halalon and Ken Salado. Kahit ako muntikan ako matangko. Si Castor parang hilong-hilo na eh. Hindi nga alam kung sino na babantayan niya. Hi, I'm Gio Halalon, 26 years old, point guard, Magnolia Hotshots. Nagmulat sa mahirap na pamilya sa Cagayan de Oro at nagpursiging maging matagumpay sa kanyang basketball career, siya ang binansagang the bus driver ng NCAA. Naka-asul, game 1 is good to go. Halalon, sinimulan ng nalalabit. Halalon, napakalakayong 3. Kita mo na. Bumaba rin si bus driver. Pinapakil niya ang ating Halalon. Fires away! Parang ang daming nakakilala sa akin ng mga bata. Siguro, pinapakita ko din sa nila nung habang naglalaro ako ng NCAA. Binibigay ko yung best ko talaga na para din magaya ako ng mga kabataan. Na makita nila yung magandang motivation para sa nila, para magaya din nila ako galing probinsya. Siguro, binigay ko lang yung best ko. Our hotshot selects Gio Halalon. For one energy drink, Halalon with a fancy finish. Back-to-back hits by Gio, bridging to third and fourth. Ganda din. Cagayan de Oro po ako galing probinsya. At saka, mahirap lang din kami. Nakita ko yung family ko na wala talaga kami. So, parang naisip ko na parang pwede ko trabahuin to. Danger. 6 to shoot. Halalon dropping over Ron. Well, it's been a real coming out party for Gio Halalon in this finals. I mean, we all knew he was good, but he has taken his game to a whole... Halalon, tumira. Halalon nakapunto. Halalon will attack. Bibit-bitan si Calvo. He gets the basket. Hindi kasama pang foul. Halalon looks up court. Picks up speed. Gio sneaks one through. Hindi ko din nakalain na na makasama ako sa Team Pilipinas. Parang umano yung pangalan ko na, uy, Halalon, ganito, ganyan. Kaya naisip ko rin na kung ano man yun ako dati, sa probinsya ako, ganito pa rin ako ngayon. The timeout and it's with Halalon. He'll take a free, leading forward. Oh, yeah! What a shot, Gio Halalon. He's owning this second half. Gio Halalon is the man of the hour. Tama naman, iba't ibang entablado pero palaging eksplosibo. Parang ipo-ipo talaga pumasok sa eksena etong si Gio Halalon, Carla, no?
I know. And nang nakita ko yung highlights, bigla akong na-miss yung feeling na nasa Araneta. Pinapanood yung ating mga favorite PBA players performing. Pero sobrang happy rin ako na malapit na natin sila makita ulit. Pero yan yung mga kwento ni Gio sa PBA, NC, and of course, Gilas Pilipinas. Papasadahan natin yan as we go along. Pero as we always do here, Sir Pong, on Idol Talk, gusto nating halukayin, gusto nating alamin. Paano nga ba nakarating sa ganitong klaseng stage, sa ganitong klaseng entablado ang isang Gio Halalon? Gio, way back in the day, sabi nga ni Sir Pong, bata pa lang, kilala ka na niya. Diyan pa lang sa CDO, ang balita natin, very humble yung iyong beginnings. Gio. First of all, sobrang hindi ko din talaga alam na makarating talaga ako sa PBA. Siguro inahangad ko lang talaga dati. Gusto ko lang makalaro sa NCAA kasi nga yung mga teammate ko dati nung high school na nakakapunta sila na Maynila, lalo na sila Roldan. Sila kasi yung unang dumating sa Maynila na kinuha sila ng San Beda. So parang inisip ko sa sarili ko na habang nasa Cagayan pa ako. Kumbaga, siguro kaya ko naman siguro gawin kung ano yung nararating nila. So, yun, motivate ko lang yung family ko and then yung sarili ko kung paano ko dadalhin yung sarili ko sa ibang lugar. Kasi mahirap pag galing ka sa probinsya tapos wala kang kakilala sa Manila eh. So, yun, nagpapasalamat din ako kay Coach Boy Dacoco kasi nung 17 years old ako, dinala niya kami dito sa Maynila. So yun na yung ginab ko talaga na opportunity na binigay nila sa akin. So hindi ko talaga pinakawalan. When you say Roldan Sara, no? Yeah, Nagkaroon din sa NC. Sir Pong, binabanggit ni Gio, mula bata siya, no? Nakita mo na ba yung potential dyan sa grupo nila dahil hindi lang naman siya? But more especially para kay Gio, nakita mo na? Meron kasing nung una basketball camp dito sa Cagayan, and then most of the coaches na involved sa clinic na yon nakitaan na talaga siya ng potential. And yeah, true enough, from public schools kinuha siya na dun sa private school, and from there nag-take off na siya. Kahit siya yung pinakamaliit, pinakabata, isa siya sa leader ng group eh. Kaya bata pa lang, may potential na talaga si Gio. Yung humble beginnings na yun, ang balita natin na dad mo, Gio, isang construction worker. At meron daw, ang kwento, meron daw mga gabi na asin lang ang ulam nyo sa inyong pamilya. Totoo. That was back in the day. Paano ka na in love sa basketball nung ganun pa lang kabata ka? Actually sa sa lugar namin, kumbaga pag wala akong ginagawa, so puro basketball lang. At saka doon ako kumukuha ng pambili ng pagkain namin kasi syempre may pustahan. So yun yung isa din sa motivation ko na nag-grow yung basketball talent ko. So dami ko natutunan doon nung bata pa ako. So parang nakakaano kasi 9 years old, nag-training ako kay Coach Pong yung yung clinic nila. So 9 years old. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Tapos nagtagal ako doon, tapos inalagaan ako ni Coach Boy Dacoco. So thankful ako kasi merong coach na humawak sa akin na hindi ako pinapabayaan. So, ang bata mo pa lang 9 years old, alam mo na ito yung gusto mong gawin, love mo na talaga yung basketball. And I'm sure marami ka ring mga idol nun. Sino ba yung mga favorite players mo growing up? Actually, first time ko talaga nakita ng PBA dun sa Xavier. Laro sila Kuya LA. Pero hindi ko pa alam kung kung paano ko sila, kasi nagugulat ako kasi PBA player, ganun. Tapos yun, nung 14 years old data ako, nagpa-picture ako kaya LA. Tapos doon ko nakita, nung nalaman ko na may PBA, nakita ko din yung sa PBL kay sila Kuya Jason. Kaya doon ko nakita si Kuya Jason na idol ko talaga si Kuya Jason. Paano ka naman magkakamali nun, Carla?
L.A. Tenorio, Jason Castro ang titingalaan mo. Ang ganda ng ano. Pero yung binabanggit ni Sir Pong kanina, from public school, nakitaan ka ng potensyal nung 9 years old na nag-camp ka, no? Pagpasok tinulungan nyo ba si Gio makapasok sa magandang programa sa high school o si Gio, ikaw naghanap ng sarili mong private school sa high school? Paano ka napunta sa organized basketball talaga? Gio? Nung nag-training kasi ako sa clinic nila, asset kasi yung tawag nun eh. Tapos matagal na ako doon, kumbaga ako na yung pumupunta sa bahay nila, Coach Boy, para kunin yung bola. Kumbaga tinutulungan ko din sila. Tapos yun nga, ang dami ng mga bata, ang dami naming nagpa-practice. Kumbaga hindi ko in-expect na kukunin nila ako. Kasi ang isip ko lang talaga noon, maglalaro lang ako ng basketball. Tapos yun, nung pagpasok ko sa public school, yung MOGS na namin na school dun sa CDOs. Tapos after noon, 1 week, sinabihan nila ako na lumipat ka sa Sacred Heart of Jesus Montessori School. So doon ko na naisip sa sarili ko na, uy, parang iba na yung, kumbaga nag-improve ata ako kasi kinuha na nila ako eh. So ayun, thankful ako na nakarating din ako dun sa level na yun. And when we think about basketball, di ba, high-level basketball, laging usapang height. Was there any time in your career growing up na yung journey mo nga papunta sa pro league na feeling mo hindi mo kakayanin because you weren't as tall as everyone else? Yes. Kumbaga, lang talaga yung nasa isip ko. Parang hindi ko iniisip na maliit ako. Kumbaga, malakas din talaga yung loob ko na kahit malalaki kayo, parang gusto ko, sige, challenge ko yung sarili ko. Ganon yung nasa mindset ko lagi nung bata kasi ako eh. Kasi wala namang imposible na maka mo sila kasi kahit maliit ka, kung malakas talaga yung loob mo, why not, 'di ba? Na kaya mo din silang talunin, ganon. Ganon yung nasa mindset ko lagi. Lalo na nung pag-after ko mag-high school. So parang sinubukan ako ni Coach Boy na maglaro sa mga ligang labas, mga ganun po. Doon ako natuto talaga sobra na nakakalaban ko yung mga college sa Maynila. Tapos parang sabi ko sa sarili ko, parang i-challenge ko yung sarili ko na, uy, galing sa Maynila. Pag may nakarinig kasi ako pag galing sa Maynila, parang sobrang sobrang yung gigil at saka gusto ko i-challenge yung sarili ko. Kasi pag Maynila kasi iba eh, pag galing ka sa probinsya. Sir Pong, sa Sacred Heart nga na guys ko si Gio, no? Kamusta yung level of competition during his time nung nasa high school si Gio? And kung irarank mo, nasa upper tier ka, nasa elite level na ba si Gio at that time? Nung bago pa nga siya makalaban sa mga taga-Maynila. Yung high school scene muna niyo. Nung high school siya, meron kaming program for first year and second year. But he was playing for the third and fourth year level. So, ganun yung. Tsaka yung Sir Pong, di ba may junior varsity tsaka varsity. Ito, varsity kagad, hindi na dumaan doon sa baba? Minsan, ginagamit siya ni Coach Boy na, doon sa pang seniors, kahit juniors pa siya, ginagamit siya. And yung napupuno yung gym, pag yung crossover ni Gio Halalo kasi yung inaantay. Alam mo ko yun. Yung pang highlights yun eh. Bata pa lang yan si Gio. Pang highlights na yan yung crossover niya. Grabe yun. Kaya yung nakita ko yung highlight mixtape niya na wait, nawala. Grabe. Dala-dala pa rin niya until yung sa Gilas days niya. Coach, so when it comes to... Sorry, go ahead, Magu. Gio, okay na, Gio? Yeah. Okay. Gusto ko lang tanungin, when it comes to these grassroots programs na naghahanap tayo ng mga raw talent from different places in the Philippines, ano ba talaga yung tinitingnang traits ng mga coaches para masasabi na this kid, kaya niyang, he can take things to the next level? Ano ba yung mga traits na yon? Checkan natin kung meron niya si Gio. May checklist tayo.
aside kasi doon sa talent, bata pa lang, ang dami nila nun. Roldan Sara, Gio Halalon, Panyamogan, dami. Ray ng Batak. Alam mo na may traits sila na, alam mo, yung leadership skill nila din. Bata pa lang, alam mo na, pagka nagsalita si Gio, minsan lang niya sasalita sa practice, pero pagka nagsalita yan, lahat nakikinig, lahat nag-huddle. Parang coach na din siya eh. So, alam mo, sa point of view ng coach, alam mo na itong batang to, may potential talaga eh. But aside from the talent and yung leadership qualities na hinanap nyo, yung pagiging disiplinado na isang bata, gaano ka-importante yan, Coach Pong? Yeah, sobrang importante. Actually, yan din yung tinitingnan ng mga players. Kaya sobrang respetado yan during practice. Kasi si Gio kasi pagka nag-practice, may isang lane lang dun sa court eh. Na parang sa kanya yun. So pagka nag-practice, maagang dumating. Diba? At tapos hindi na siya naglalaro-laro ng focus talaga dun sa drills. So tsaka yung time, sobrang higpit niya sa time na lahat nagpo-follow na kaagad sa kanya. Ito yung ginagawa ni Gio kahit hindi siya captain ball. Ito na rin yung ginagawa ng mga teammates niya. So dun lang kita mo na yung yung discipline ng bata. Gio, during that time, ano yung driving force mo? Sabi nga ni RD Pong, hindi naman daw ikaw yung captain ball, pero ginagawa mo lahat ng tama para sa mga kakampi mo rin, sa sarili mo at sa kakampi mo. Ano yung pinaka nagmo-motivate sa'yo nun? Siguro nakikita ko lang sa NBA kasi I watching NBA na dati sa YouTube. So nakikita ko yung point guard at saka syempre sinasabihan din ako sa mga coaches na ito gagawin mo kasi yun naging nasa isip ko pag nasa court ka, pag lalo na pag point guard ka, ikaw yung mag-guide sa mga teammate mo. So yun, doon ko din natutunan kay Coach Jerry din yun, yung ganung situation. So yun, ginaguide ko lang tapos sinasabihan ko lang sila na kung ano yung rules nyo, gawin nyo lang kasi kung ano yung ginagawa nyo sa sarili nyo at saka sa court, sila lang naman nakakaalam nun eh. At saka syempre babasahin mo din yung mga kakampi kung paano sila kumilos or may mali or wala para ma-remind lang din sa nila. May mga nakasabayan ka bang sobrang talentado din sana pero kulang sa disiplina, kulang sa kaya hindi narating yung mga narating nyo, mga nakarating sa Manila? Actually, sobrang dami talagang Idol Mago na kabatch ko. Sobrang madaming magaling sa CDO, lalo na yung high school namin. Hindi ko nga din nakalain bakit ako yung pinili. So, madaming mas grabe pa sa akin nung high school, maglaro nung high school. So, kumbaga, siguro hindi ko maano sa kanya. Kumbaga, inano lang talaga nila yung sarili na gumibap sila kaagad. Yun lang yung yung nakita ko sa nila na, kumbaga, hindi ko naman sinasabing wala silang tiwala sa sarili. Kumbaga, ang nasa isip nila hanggang dun lang sila. Hindi nila sinubukan yung dream na makukuha nila, yung mataas na dream na gusto nilang abutin. Yun lang yung tingin ko kasi ako talaga nung high school, kumbaga nung nalaman ko na may PBA ganyan lalo na yung hirap ng buhay ng family ko. So gusto ko lang kasi yung libre lang yung pag-aaral ko, makatapos ako na maayos. So bonus na lang siguro to yung binigay sa akin ng God na nandito ako sa tinatayuan ko ngayon. Yun. Sa pag-achieve kasi ng mga goals, ang dami talagang hamon na kailangang lagpasan eh. Ikaw, Gio, looking back, yung pagpunta mo sa Manila, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, what would you say was the biggest challenge for you? Nawala ang Gio. nawala si Gio. Pero Carla, yung kinikwento ni Gio yung gano'n, RD Pong, kung hindi mo pa kasi natatanong si Carla, dating atleta yan. At wow. yung drive, varsity to sa Ateneo. Kwento mo ng konti, Carla, yung how hard it is na
Ako kasi yung kinikwento ni Gio, yung mahilig pero sumuko rin kagad. Ako nandun ako sa category na yun. Hanggang dito lang ako. Si Carla, may mga narating to pagdating sa larangan ng palakasan. Hindi rin kasi madali. I started really young rin eh. Kind of the same age as Gio. 8 years old, naglalaro na ako. Tapos 10 years old, mga batang Pinoy, trying out for palaro. So actually, taga Manila kasi ako eh. So nang sinabi ni Gio na pag kalaban nila yung mga taga Manila, iba talaga yung dating. Naramdaman ko rin yun. Pag naglalaro nga ako sa Batang Pinoy dati, ramdam ko yung gigil na talunin rin kami. So, medyo naiintindihan ko yan as an athlete. And hindi nga talaga madali to go the distance. Siyempre, we all want to go to the Olympics and everything. Pero it takes a certain kind of discipline and drive to be able to make it. Nagkinikwento ko nga, Gio, kay RD po, yung pagiging former athlete din bago maging beauty queen ni Miss Carla. Gio, Carla just touched on it. Yung binabanggit mo, pagka taga Manila, yung dumadayo, basta taga Manila ang katapat. May ibang klaseng gigil. Sorry. Lakas kasi ng ulan. Sorry. Bumuhos na. Yung pagka taga Manila na kaharap nyo, Gio, may kakaibang gigil, may bangis na lumalabas sa inyo pagka ganyan, Yes po, kasi Idol Magu, pag example, galing ako ng Maynila, tapos galing ako ng probinsya, kalaban ko yung Maynila, parang gusto mo i-challenge talaga yung sarili mo kasi iba na yung level pag galing kasi ng Maynila, lalo na pag player ka eh. So, gusto mo i-challenge kasi kung ano yung meron sa taga Manila, parang magagaya mo din after nung magkalaban kayo. So, kumbaga masasabi mo sa sarili mo, ang lakas talaga nila kung kalabanin sila. RD Pong, yung ganyang technology transfer can only happen through exposure. Pagka ngayon, na-expose mo yung mga bata sa inyo, napalaban mo, napalawak mo sa taga Manila or sa mga iba pang lugar na mga malalakas din maglaro like Cebu maybe, di ba? And maybe even Davao. Pinaprioritize niyo ba talaga na ma-expose yung mga bata sa iba't ibang kultura ng basketball? Totoo yan, Sir Magu. Lahat ng liga namin dito, we try as much as possible na hindi lang siya hanggang Northern Mindanao lang. Dapat we try as much as possible na makapunta silang after Mindanao. They can play to Visayas and eventually to Manila for nationals kasi doon nag-grow madalas yung bata eh. Yung nakakalaban nila kasi pag dito kilala na nila yung mga teams eh. Pero pagka nakalaban nila yung Cebu, yung Manila, doon sila nag-grow eh. Alam mo, yung batch nila Gio, kaya ang dami din nilang umangat to PBA kasi nung time na yun, ang dami-daming liga. So siguro medyo napabilis yung pag-grow nila sa paglaro ng basketball. And then minsan kaya nga very thankful kami sa MVPSF kasi dinagdagan nila ulit yung liga natin. Kasi may time na bumaba yung dami ng liga. Yun, after Gio, after Ray, wala nang kasunod from Cagayan de Oro. So, yun, in short, importante yung liga. Totoo yun, sir. Yung transfer of totoo, mas napapabilis ng liga yung galing ng mga bata. Iba rin kasi talaga yung focus pag meron kang pinaghahandaan na liga eh. It adds to your yung disiplina mo. Iba yung approach mo sa practice when it comes to preparing for an actual league. Pero Gio, yun nga, ano ba yung pinakamalaking hamon na masasabi mong hinarap mo in your journey, I guess from CDO papunta sa Manila? First of all, grabe, sobrang hirap talaga ng dinaanan ko. Kumbaga, hindi ko talaga maano sa sarili ko na naabot ko 'yon. Pagpunta pa lang sa Maynila, struggle na eh. Kasi hindi ko alam kung yung pera ko noon
dala ko 500 lang. Eh, hindi ko alam paano ko gagastusin pagdating sa Maynila. So Gio, walk-on ka sa Arellano, hindi ka recruited? Nag-try, hindi po. Nag-try out po kami, 4 po kami, Sir Idol Magu. So, nung nag-try out po kami sa Arellano, so 4 po kami. Hindi namin alam kung ano yung situation namin. Yun nga, lakas ng loob, hindi ka recruited. Nagpunta kay Manila, 500 dala mo. Lakas ng loob, 500 ka, may kasamang lakas ng loob. Tapos walk-on tryout. Yes po, Idol Magu. So, hindi ko alam kung anong situation namin doon. At saka, pagdating namin doon, nag-tryout kami. Sobrang ang lalaki talaga ng mga player. Sumbaga, yung ano ko talaga, yung dinadala ko talaga lagi pag tryout namin, yung puso ko, kung paano ko sila matatalo, ganun yung nasa mindset ko noon. Tapos after nung 1 week na yun, sobrang wala na talaga, sobrang struggle na talaga kasi 1 week tas 500 yung pera ko noon. Tapos actually may ano naman po, may libre namang pagkain noon nung gabi na yun. Tas lunch lang talaga yung hindi namin hindi libre na food. So pero yun. May pa-quarters nung after nung 1 week. One week dire-diretso yung one week dire-diretso yung ensayo, tryout, sorry. May pa-dinner at merong pa-kwarto at least. Ang problema mo na lunch merienda. Yes po. Tapos after nung 1 week na yun, tapos pinilian kami, 4 kami. Tapos hindi kami napili. So 2 lang yung kinuha. Si JK Casino yung kasabay ko at saka yung Roldan Piñas at saka yung Richard Kong. So sila yung 2 yung pinili kasi nga naghahanap sila ng point guard na malaki at saka big man. So hindi ka pa kasama sa napili? Na talaga kami noon. Tapos hindi po Idol Mago. Wala talaga, hindi ako napili. So parang umiiyak na nga ako sa sarili. Hindi ko alam kung saan ko dadalhin yung sarili ko noon eh. Tapos after noon, tinawagan ko si Coach Boy. Sabi ko, Coach, hindi kami nakuha kasi ganito nga, 2 lang yung pipiliin kasi ang dami na nilang point guard. Tapos ayun, naging binigyan pa rin ako ng blessing kasi nga may dumating na tawag sa amin na papuntahin kami sa informatics. Kaya doon nag-start yung journey ko talaga. At saka nung pag-tryout pa namin sa informatics, wala na kasi kaming pera eh. Mahilig kaming sumabit ng jeep. Doon ko naranasan sobrang nakakatawa na yung story na sobrang struggle talaga. Kasi sa probinsya, ang hilig namin sumabit pag may mga liga. So, yun, nasubukan namin sa Manila na sumabit. Tapos, di namin alam kung paano kami magbabayad kasi nga wala na talaga kaming pera pangkain kasi ang layo ng inuwian namin. Sasakay kami ng G-Liner papuntang IPI kasi sa Eastwood yung informatics eh. Kumbaga malayo yung 200 na natira pamasahe na lang talaga. So yun, kumbaga hindi namin alam kung paano namin aanuin yung buhay namin nun. Grabe, hindi ko alam na ganun pala yung pinagdaanan mo. Pero given na, yun nga, parang hindi mo alam kung ano gagawin mo, parang saan mo hinugot yung lakas na parang, hindi, ipapaglaban ko to. Naisip ko lang, actually, Carla, naisip ko lang talaga na ayoko umuwi. Ayoko kasi ito na yun eh, nandito na ako eh. Kumbaga, ito na yung dandan na papunta ako sa dream ko na gusto ko ipakita na meron talaga akong talent. Kumbaga, nung pag-tryout namin sa isang araw sa informatics, kinuha kami kaagad. Yun na yung nasabi ko na, grabe, hindi talaga kami pinapabayaan ni God. So, pray lang ako ng pray nun na sana matapos yung namin, yung struggle namin. Tapos pag-tryout namin, grabe yung blessings na dumating. Parang saya-saya talaga na panahon na yun nung after nag-tryout. Tapos
binigyan kami kaagad ng apartment. Kumbaga, ipinapatira na kami kaagad dun sa kinuha nilang apartment. So, yun, doon na talaga nag-start yung ano ko, ng career sa basketball dito sa Maynila. Inisip siguro, sandali, Gio Alalon, walang kumuha, dito ka na, uy. So gaano katagal ka naglaro sa informatics, Gio? Ako nagulat din ako, hindi ko rin alam yun eh. 2 years po ako naglaro doon. 2 years po ako naglaro po doon. Tapos, kamusta naman yung liga nyo, yung level of competition? Kamusta naman mga naging performance mo para sa informatics? Okay naman kasi pag summer nakakalaban namin yung NCAA, doon talaga ako nag-hard work nung nalaman ko na meron palang ganun. Kasi naas ko lang kasi ng liga yung informatics eh. So maganda din yung competition. Parang naisip ko parang ligang labas yung doon, yung laruan doon. So doon talaga ako nag-start. Tas after 2 years ko sa informatics, nag-rookie of the year ako. Tapos after nung liga na yon, nag-summer league, Father Martin's League, tapos yung NCAA na mga team, so nakakalaban namin. Tapos doon nata ako nakakilala ng mga coach. So madami na nagre-recruit. So doon parang naisip ko sa sarili ko na yung hard work ko at saka yung disiplina ko parang bumunga. Parang yung tinanim ko parang nag-ani na. Matindi naman talaga yung tinanim mo, no? Minsan talaga, 'di ba? Parang kailangan go for it lang eh. Kung may gusto ka, 'di ba? Just take any step. Yes po, yes, totoo po 'yan. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari. Ang galing. Ano yung tumatakbo sa isip mo nang papasok ka ng PBA? Actually parang kumpiyansa na ako sa sarili ko kasi nung after nung NCAA, tapos naggilas pa ako, nakasama ko sila Kiefer, yung challenge dun sa practice lalo na kay Coach Tab. Kumbaga nakuha ko yung kumpiyansa sa sarili ko na ito na yung PBA. Tapos yun, yung excitement nandun, sobrang excited kasi yung dream mo nandun na eh. Parang konti na lang na lalo na yung draft, hindi ko makakalimutan talaga na parang hindi ako makapaniwala na PBA na pala ako. Parang hindi ko talaga alam sa sarili ko na paano ko ba ito naabot. Parang gano'n, parang grabe yung binigay sa pero ng God. Gio, before noon, sabi mo, informatics, tapos nung sa Father Martin's, yun yung bago ka makabalik ng Arellano dahil doon ka nga una nag-try out, ano? Sino-sino pa yung mga ibang teams na naging interesado? Idol Mago? Sorry. Sino-sinong ibang NCAA teams may naging interesado sa iyo o sumubok mag-recruit bago ka ba mag-Arellano? Naalala ko lang yung si Coach Chito sa Mapua, tapos sa GRU si Coach Berhel, tapos sa St. Benilde. Yun sila yung kumukuha sa akin noon nung time na yun, yung Summer League. Panahon ba ni Del Rosario yung sa Benilde ni Richard? Hindi na. Hindi na po. Si Coach Buti Richard, na lang. hindi na po. Buti na lang. Kaya ang galing mo mag-free throw eh. Buti hindi ka na. Pero yun NCAA, from hindi ka mula sa unknown, unrecruited, nag-try out sa Arellano, hindi nakuha, nag-informatics muna, nag-na-ASCU hanggang sa na-discover, nakabalik ng Arellano. Kamusta yung lifestyle mo noon, yung buhay mo noon? May libreng pa-dorm pa rin, syempre. Pero dinner pa lang din yung kain, yes, naging tatlong beses isang araw na. So, nung paglipat ko talaga sa Arellano, Idol Mago, kasi si Koy Banal na yung coach, siya yung nag-recruit sa akin. So, binigyan niya ako ng allowance, binigyan niya ako ng dorm, at saka yung libre yung pagkain. So, doon ko na naranasan na maganda masarap yung buhay pag ganun pala, pag libre lahat. Kaya tapos yung performance mo, paangat ng paangat, pabigat na pabigat, pati yung Arellano as a program.
talagang naging matunog na matunog nung panahon mo. Doon nagsimula di ba? Nung panahon mo. Yes po. Hindi ko din talaga akalain nung pagpasok ni Coach Jerry na kasi si Coach Jerry kinukuha niya talaga ako dun sa UE nung Summer League So hindi ako nag-commit sa kanya. So nung lumipat na siya sa Arellano, dapat lilipat din talaga nung tinanggal si Coy Banal, dapat lilipat din talaga ako ng Litra nun. Hindi nag-decide ako ng 1 week, susubukan ko muna si Coach Jerry kung magugustuhan niya ba ako or hindi. Kasi nandun pa yun sila Pinto nun na time Last year ni Pinto nun. So, sinubukan kong mag-try out ulit kay Coach Jerry. So, ayun. Nagustuhan din ako ni Coach Jerry. Yung hard work ko, nakita niya. At saka, competition talaga ako nung tryout. So, kumbaga, hindi talaga ako magpapatalo. Kasi nga, sayang kasi naisip ko, nandito na ako. Tapos, paglilipat ako, meron pang 1 taon na magre-residence. Kumbaga, iniisip ko na talaga na susugal na talaga ako dito kay Coach Jerry. Kung magugustuhan niya ako, thankful ako. Kung hindi, yun na, magdi-decide na ako kung lilipat o hindi. Grabe rin talaga yung pagdadaanan para makarating sa pro level. Coach Pong, I wanna ask, since nakikita mo sila, bata pa lang sila, ano naman yung feeling mo when you see them succeeding? Sobrang proud, and I'm sure Coach Boy is also very proud to see them play in the professional league, and even nung naglaro na siya sa Gilas, ang sarap sa pakiramdam na kahit sobrang busy nila, and we understand na minsan hindi na kami nagkikita, pero sobrang sarap sa pakiramdam, and I'm sure also the dating teammates niya are very proud. The school, yung mga kapitbahay, sobrang nakakataba ng puso na looking back nung humble beginnings niya and where he is now, sobrang nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud. Ramdam na ramdam yun. Alala ko nang pumunta ang CDO, yung PBA, tapos talagang nagdadagsaan yung mga tao para bumate. Iba talaga yung nararamdaman mo talaga yung tuwa nila at yung suporta ng buong community para sa mga nila, fellow na taga-Cagayan. Nakakatuwa. Lalong-lalo na yung Arellano community rin para dito kay Gio dahil Gio, bago ka dumating nun, hindi talaga contender ng Final Four yung Arellano, pero pagdating mo, umabot kayo hanggang finals. Problema lang, beda yung nakatapat nyo. Pero at least nakarating hanggang finals, di ba, Gio? Lagi. Problema ng maraming, napakaraming manlalaro, problema biglang San Beda nasa dulo San Beda, yes, totoo po yun. Pag San Beda kalaban sa NCAA, parang nakakapanibago, lalo na pag final, sobrang gagaling. Wala talagang masabi San Beda, sobrang ganda ng programa. Pero nung nandun ka na sa entablado ng finals ng NC, looking back, hindi mo pa nararating yung PBA, wala pang Gilas, parang teka lang, nag-iba na bigla yung basketball career mo, no? Yes po, parang umangat na parang nakilala na ako ng mga tao kasi nung paglalabas po ako sa Arellano, kakain po ako sa Tapsilugan, kumbaga nakilala na nila ako, tapos nagpapa-picture, tapos nagugulat ako sa sarili ko na ba't kaya? Tapos nung sinasabi nila na wala, napapanood ka nila sa YouTube, mga ganun, yung mga highlights mo, so, kumbaga thankful din talaga ako kasi madaming sumusuporta sa akin. Ito yung Arellano community, 2 tumbling lang San Beda na Pag namin nakakilala sa Bedista, kamusta naman ang reception sa'yo? Tinatawag nila ako habang kumakain, tapos sinasabi siya, Idol, pwede ako pa-picture? Tapos, respect pa rin, respect. Yes po. Habang sige, kasi hindi ko alam kung paano ako magre-react kasi parang nagugulat pa rin po ako nung time na yun nung pangalan, tumunog na yung pangalan ko sa Arellano. Grabe, no? And then yun na nga. Yun yung naging puhunan mo
para maglakas loob na pumanik na ng PBA. Nagdilig ka pa ba? Hello? Parang hindi, no? Gio. Nawala si Gio. Hindi ko sure kung nagdilig si Gio kasi dumaan na sa Batang Gilas to eh. Pagka nagbatang gilas ka, hindi mo kailangan magdilig eh, di ba Carla? Hindi ko rin naalala kung dumaan nga ba si Gio. Iko-confirm natin yan mamaya. Pero yeah, from what I know, yun nga yun. Sorry. Sorry. Gio. Wait. Gio, so nung tumunog na yung Idol, pangalan mo sa NC, hindi ka nagdilig, no? Batang Gilas yung dinaanan mo, kaya dire-diretso PBA. Hindi ko maalala nagdilig ka eh. Nagdilig ako, Idol Mago, nagdilig ako, hindi ako nagbatang Gilas, nagdilig ako 3 times ata nung college ako. Okay. Yes. Okay. Doon ako nakita ni Boss Danny nung sa dilig. Tapos yun, kinakausap na ni Boss Danny, ganyan. So binanggit mo kanina yung iba-ibang step, ano? Nung nasa CDO ka, pag nakalaban mo taga Manila, nag-iiba. Nung nasa college ka, na-ASCO, nakalaban mo NC, umangat ulit. Nung NC ka, nag-PBA D-League ka naman, kamusta naman ang salubong ng laro sa'yo doon? Actually, nung nag-D-League na ako, parang yung kumpiyansa ko kasi nandun na kasi naggilas kasi ako. Kumbaga, mataas na yung tingin ko sa sarili ko na parang kasi mga kalaban ko din noon mga college din eh. So kumbaga naisip ko parang college college league na kalaban ko. So yun nga parang inisip ko noon na ito na yung chance na aangat ako papunta sa dream ko na maging pro basketball player. So doon ko naisip na na sana madaming makakita sa akin ng mga coaches. Sabi mo nga ang lakas ng loob mo ever since kahit nang bata ka pa, nang lumagpas ka na sa D-League, nasa PBA ka na at makakatapat mo na yung mga idol mo. Nagkaroon ka ba ng moment of doubt or talagang buong-buo pa rin yung loob mo kahit ng rookie years mo ng PBA? Actually, nung pagpasok ko talaga sa PBA, nung first game ko, parang may doubt na, parang nasya-shock ako sa mga nakakalaban ko eh. Kasi iba na yung, lalo na sila Terence, sila Kuya Jason. Doon ako na challenge din talaga na buo pa rin yung loob ko, pero meron talagang parang shock na ganito pala dito sa PBA. Iba pala dito talaga. Kamusta naman yung PBA. Kaya doon ko nasasabi. Kamusta naman Gio yung Magnolia kay Pure Foods franchise eh. Iba yung winning tradition eh. May kakaibang pressure din bang teka lang, hindi pwede masyadong papetiks-petiks dito. Ibang klaseng team to. Actually, Idol Mago, hindi naman pumasok sa isip ko 'yon, pero yung first practice ko pa lang nakita ko na sila eh. Parang na-motivate ako kaagad na ganito pala dito sa PBA, lalo na sila Kuya Mark, Barokan, gabi sila mag-training. Kumbaga ginagaya ko sila nung first practice ko pa lang, ginagaya ko na yung mga moves nila, tapos tinitignan ko sila kung paano sila mag-training. So, meron pagdating doon sa court, meron pa silang extra kasing workout eh. Kumbaga, yung sarili ko hindi pwedeng, nasabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng hanggang doon lang sa court. Kumbaga, meron pang extra workout pala talaga. Kasi mahirap eh pag doon lang sa court, parang hindi mo makukuha yung momentum mo sa sarili mo na kumpiyansa ka sa PBA. Iba yung nila, iba yung training talaga nila. Eh lalo na nga kasi pumasok ka 2016. 3 years before that nakapag Grand Slam. Si Mark Baroka ba bilang kapwa taga Mindanao mo, may special treatment sa'yo na ito aalalayan ko tong isang to.
kapitbahay ito or ano, or hindi, patas lang, basta magtrabaho ka lang dyan? Sobrang thankful ko nga Idol Mago kasi nandyan sila sa tabi ko lagi, lalo na kay si Kuya PJ. Sila kasi yung puro Bisaya, sila yung nagsasabi sa akin, binibigyan nila ako ng motivation na ganito dito sa PBA kasi syempre bago pa lang po ako, and then nakikinig po ako sa kanila kung ano yung sinasabi nila, kung ano ituturo nila sa akin, so ginagawa ko talaga. Ang ganda ng pasok ko din sa Magnolia kasi nandun sila, hindi nila, na merong nag-guide sa akin, hindi nila ako pinapabayaan. Lalo na pag pangit yung game ko, parang minomotivate nila ako kaagad after nung game. Tinatawagan nila ako na, wag mo isipin yan. Ganun talaga pag player, darating at darating talaga yan. Hindi lagi maganda yung game mo, ganyan. Kaya thankful ako na nakasama ko din talaga sila. At sure ako na ngayon, para sa mga batang mga player, parang gano'n na rin yung tingin nila sa'yo. The way you looked at your idols before. Ikaw na yun ngayon para sa kanila. Ano ba yung advice na mabibigay mo sa kanila para makarating rin sila dyan sa naabot mo? Actually, Carla, masasabi ko lang talaga sa kanila, don't give up. Kung ano yung dream na gusto mong abutin. Kasi hindi ka naman papabayaan ni God. Kung gusto mo talaga maglaro, ipakita mo ipakita mo sa ibang tao na meron kang talent kasi connect to connect kasi yan Nung time ko, parang may kakilala dito, parang na-chismis lang talaga ako na ito si Gio magaling ganyan. Kumbaga, masasabi ko sa nila, wag yung itigil yung gusto yung gawin sa sarili niyo, lalo lang na gusto niyo maging pro basketball player. Kumbaga, kahit galing kayo sa hirap or mayaman, pag gusto niyo makamit yung pangarap niyo, why not? Kasi hard work lang naman at saka depende sa sarili niyo. At saka yung sarili niyo lang ang makakatulong talaga sa inyo. Yung family mo, nandyan lang yan, nag-guide. Kumbaga, sarili nyo lang talaga ang gustong pumunta sa dream nyo. Kumbaga, wala na ibang makakatulong kundi sarili. Very well said, Gio. Pero dito sa Idol Talk, hindi lang in general kami humingi ng payo para sa mga kababataan. Binibigyan din natin ng pagkakataon. Yung mga biggest fans mo na magtanong sa'yo diretso. Ang dami nang nagtatanong ngayon sa ating live streaming, pero bago natin daanan yung kanilang mga tanong, we welcome to Idol Talk isang batang CDO, Gio. Inspirado sa kwento mo, sa ginawa mo dati hanggang ngayon, paborito ka pa rin niya. Let's welcome to Idol Talk si Jared Galawan, 18 years old, straight out of CDO. Jared. Magandang hapon po. May hapon, Idol. May hapon, Idol. Lodi mo, nandiyan dyan. Balita ko, gusto mong tanongin. Pero 18 years old ka. Saan ka nag-aaral, Jared? Sa college na po, sa Xavier Ateneo de Cagayan po. Oh, okay. Naglalaro ka rin? Opo. Kaso, ayan, may virus. Stop muna yung basketball. Pero ito, habang stop muna basketball, baka mga madedevelop ka sa game mo. Andyan na idol mo. Oo nga po. Idol, may hapon. May hapon, Do. Kamusta dyan, CDO? Okay ra, Idol. Okay. Good, Idol. good. Taman diya. Okay ra. Actually, unsa man imong ginabuhat karon diya sa CDO habang habang naatay pandemic? Kuan Idol, jogging, then nice. Bike. Bike, tapos wag mo ayaw kalimti ang basketball ha, maskig na atay pandemic, maskig sa inyong balay, so hawid pagyapon og bola, so dribble kahit magtan-aw lang ka og YouTube para dili mawala ang mawala imong skills. Yes, Idol, salamat. Makadula mangyapon sa hay kay na may court sa bukid nga wala gipang sirad-an. Biyahe palagi bukid. Nice. Tama. Nice. Okay na. Basta wag taga-adlaw pagyapon og kuan.
basketball para ma-improve ka perme. Lagi Idol, salamat. Tama ba intindi ko? May court sa bukid na walang tao? Opo. Sama ko! Yes. Sama ko, pa-shooting din. Idol Mago kasi pa-shooting din, pero naman. Pag segundo kasi maganda eh. Hindi, tsaka walang tao. Kaya naman bawal kasi. Bawal ngang magdikit-dikit muna tayong lahat eh, di ba? Kailangan eh. Pwede lang magdikit-dikit kung nasa loob ka ng bubble na lahat na test para katulad nila Gio ngayon. Pero Sir Pong, yan ang problema Sir Pong, yan ang problema ng maraming bata pa rin ngayon. Hindi makapaglaro, Sir Pong. Yes, totoo yan, Idol Mago. Ngayon, nasa bahay lang sila. And alam ko na gigil na talaga sila. Pero yun nga, with the rising cases of COVID, and it's better na din na safe sila sa bahay. Kaya yun, pa-dribble na lang sa bahay. Tapos minsan, nunod ng MYBL, Idol Talk. Yun. So Jared, maraming salamat at sasama mo ako sa bukid next time. Pag pinayagan na tayo pumunta sa studio, sama mo ako. Solo dun eh. Salit-salit tayo para hindi pa rin magkadigay. Thank you, sirs. Salamat. Thank you po. Idol, Idol. Kita-kits. Ingat do. Yes. Pasadaan din natin, Gio. Amping mo din. Yung mga nagme-message din sa'yo dito sa live stream natin over the MVP SF Cebu and CDO page, of course. Unahin natin, Carla, itong si Krian Jan Tam. Nakilala ko si Idol dahil batch sila ng tito ko sa Sacred Heart at naging schoolmate pa siya ng mama ko sa Mogs. Kuya Idol, ako po yung binigyan mo ng Nike shorts. Walang tanong. Hindi, may tanong pala. Si Magu, kailan mo bibigyan? Wala pa lang tanong eh. Dagdagan mo na lang. Sabi naman ni Nigel Peñafiel, continue inspiring Kuya Gio. Keep it up. Proud kaming taga-CDO. Si Jern Palmada says, Idol, ito, pahirapan ako. Unsay imong kaignon o kaingon sa mga player nga na epokotan bahin aning pandemic. Baka may mga naaaning daw, ganun ba yun? Next na lang, Carla, mali yung tanong ko. Hindi naintindihan ni Gio. Hindi naintindihan eh. Sabi ni mali. Idol, ano yung most unforgettable shot or move, kahit offense or defense, in your entire career? Uy, may naalala kong game winner, baka yun. Tanong natin. Ano po yun? Sorry. Most memorable move sa buong career mo, kahit offense or unforgettable shot. Offense, nung NLEX kalaban namin. Yes. Yung all, tapos pinasa sa nito ni Mitchell. And then sa gilid, na shoot ko. Tapos yun, napanalo namin yung game. Yun yung forgettable moment. Hanggang ngayon pinagtatawanan mo yung Bisaya ko, Gio eh. Hanggang ngayon pinagtatawanan yung Bisaya ko eh. Ano sinabi mo? Hindi ko alam. Naisip ko lang kasi sinabi mo na. Gio, tulungan ko na lang si Idol Magu. Ayan. Sige. Sige, Coach Pong. Yun, sabi ni Jern Palmeda, Idol, unsay imong ikaingon sa mga player nga naapektuhan bahin aning pandemic. Yun din sabi ko. Ako sasagutin ko ba? Parang go, Gio, go. Siguro maingon ako sa inyo mga players sa CDO. Ipadayon gyapon inyong paghawid sa bola maski ignay pandemic. Maski sa inyo lang balay kasi para safe din mo. And then, yun, kuha lang kayo ng skills sa YouTube kung anong gagawin nyo para hindi lang mawala yung skills nyo talaga. Kasi pareho ta nung after nung lockdown, 6 months, puro bahay lang, puro dribble para hindi lang talaga mawala. At saka syempre, wag mong kalimutan mag-jogging na kahit sa madaling araw kasi wala namang katao-tao nun eh.
at least meron kang stamina pa rin na hindi mawawala. Yun. RD Pong, yun ang lamang ng mga bata ngayon o pwedeng maging lamang ng mga bata ngayon, ano? Pag kami gusto ka something to work on, your dribble or your moves, your pivots, may YouTube eh. Tulad palaging pinapayo ni Yes, Gio. totoo po yan. Tignan mo sa YouTube, tapos pag-aralan mo, hindi ka tulad nung araw, kailangan mag-Milo Best ka o maghanap ka ng basketball clinic na maayos, ano, RD Pong? Yes, totoo yan. Pagka gusto mong makakita ng mga moves at saka maturuan ng mga moves din, kailangan mong pumunta doon. Gio, di ba? Alala mo, kailangan mong pumunta doon sa yung program na asset, di ba? Kasi yes, totoo po yan. Nandun yung mga nandun yung mga iba-ibang mga bata eh. Saka doon nagko-convert yung mga galing. Yes, totoo po yan. Wala dating YouTube. Ano lang talaga, papakitaan ng gilas. Totoo. Iba na talaga yung technology ngayon. Malaki yung totoo po. May isa pang question na Carla para kay Gio. Idol Gio, what basketball teams do you follow? And what is interesting about those teams to you? Bukod sa Magnolia, sa local, may tinututukan ka pa bang basketball team? Sorry, Idol Mago, ano po yun? Favorite basketball teams? Kung may local, pero kung NBA diretso? Siguro, actually ngayon si Kuya Jason pa rin yung yung idol ko. And then sa sa NBA, syempre LeBron James. Kahit hindi ganun kalaki yung height ko, pero Lakers, LeBron James tayo. 2-0 na, Gio. Sweep na. 2-0. Sweep na ba to? Sweep na? Tingin mo, sweep na? Yes. 2-0 na. Yari, yung mga tumaya sa kabila. Daanan natin yung mga shoutouts to SBP Region 10, CCF, Mary Nahua from Molugan, El Salvador, Misamis Oriental. Hello! Dami. Pasadaan mo lahat ng shoutouts sa atin, Carla. Sige, ako na. Augustos Tiope, watching Idol Talk with MCS Centurions, RJ Elieso, Benhar Lopez Laroco, hello. Ron Mark Abrea, Chris John Fuentes, Marvin Katungal, Imad, and Glenn Angelo Olaso. Hello. Salamat sa Meron pala ako additional question sa sarili ko galing. Nakasama mo na, matagal mo na rin nakakasama si Kiefer Ravena, Gio, no? Nung naggilas po kami, Idol Mago, mga 3 years ata kasama ko siya. Oo. Ang tanong ko, sino mas malaki plancha sa binte? Yung calf muscle, kayong dalawa yung palakihan nun eh. Parang mga nakaluno kayo ng plancha napunta sa binte eh. Sino mas malaki plancha sa inyo? Parang malaki ata kay Kiefer. Malaki Doon mo nakikita, yun yung explosiveness eh. Yun yung lakas ng talon, yung ganda ng sidestep. Doon nakukuha yun, no, Gio? So at this point, yes, Carla? No, I was just gonna say, meron rin tayong pa-game. Pa-challenge kay Gio. Ayun nga. At this point, Gio, palagi natin ginagawa sa mga nagiging bisita natin, ano? Yes. We show you different pictures na bibigyan mo lang kami ng maybe one word or one sentence. What does it remind you of? Anong unang papasok sa ulo mo? And it will definitely have something to do with you and sa pinagdaanan mo na. Let's try and show the first picture right now dito sa Idol Talk para kay Gio Halalon. Carla, nakikita mo? Yeah. Lumapit nga ako sa screen. Malala. Ikaw, Gio, nakikita mo ba? So, ang gagawin lang dun sa picture, hindi nakita ni Gio. Hindi ka pa nakita. Sorry. Our picture is etong picture ng nung pandemic, naikot pa to sa Caloocan si Gio eh. Inalalayan nito yung mga toda doon sa amin talagang at maraming pinuntahan to nung kainitan ng pandemic, Gio. Anong pumasok sa isip mo? Ito, litrato to nung namimigay ka ng ayuda.
Actually, Idol Mago, sobrang na-inspired din talaga ako sa mga frontliners natin. Lalo na nung 2 weeks na lumabas ako kahit may virus, so nag-ikot lang ako kung ano yung makikita ko sa daan. So parang naisip ko, nakita ko yung mga frontliners, ang init-init. Tapos parang nakita ko lang na wala silang merienda, ganun. Tapos, yun, naisip ko sa sarili ko na pwede ako mag-share kahit maliit man or malaki. So, yun, sinubukan ko kahit nakakatakot. Pero nakakataba din ng puso kasi syempre sila talaga yung bayani natin kasi sila yung nag-guide sa atin para hindi lang tayo makalabas. Tsaka ang init kasi, kumbaga, parang kung naisip ko kung yung sarili kong ganun, 'di ba? Parang saludo talaga. Ito Carla, yung ano to mga third week or first month nung quarantine to nung naglabas ng tulong si Idol Gio para sa ating mga frontliners. Hanggang doon nga sa amin nagulat pa ako, naikot kasama na ito si Gab Dagangon. Umikot sila, tinulungan yung mga barangay tanod, mga barangay, mga toda, lahat ng tsaka mga ibang lugar pa inikutan nila. Speaking of ikot, next picture para sa'yo. Ito yung talagang mabigat na bansag sa'yo nung araw. Parang Kyrie Irving lang. The bus driver, Gio Halalon. Yan, oh. Ang cute naman. First time, hindi ko. Bus driver. Yun yung moniker mo dati. Hindi ko makalimutan si Idol. Yes, hindi ko makalimutan si Andre Felix niyan. Kasi nung time na yun na nag-3-0 ata kami, tapos doon na niya ako binangsagan na bus driver kasi tas niloloko ko sila na hindi kaya mo ako tinawag na bus driver kasi ako nagda-drive sa bus ng Arellano. Tawa sila ng tawa. Kalahin mo, hati kayo ni Kyrie, ano? Next picture natin. 200 peso bill. Ano kaya yan? Babalato sa atin ni Gio? Thank you, Gio. Ano ibig sabihin sa'yo ng 200, Idol? Siguro, yan yung hindi ko makakalimutan, Idol Mago, sa buong buhay ko. Kasi kahit 200 na lang, di ako nawala ng pag-asa din kung paano ako mabuhay dito sa Maynila. Yun. And then our next picture, Earl Boykins guarding Dirk Nowitzki. Kita mo naman yan. Ito, Gio, dahil karamihan na nakakatapat mo, mas malaki sa'yo pero sobrang naman to. Ang laki ni Dirk, sobra kaya Earl Boykins. Pero pag nakakakita kang ganyang eksena, Gio, anong pumapasok sa ulo mo? Siguro, alam mo na sa sarili mo na sa akin, alam ko na sa sarili ko pag makalaban ko, lalo na sila Junmar. Kumbaga, parang story ni Idol Goliath at saka ni David Kumbaga, kung magpatalo ka talaga, matatalo ka talaga. Pero pag gusto mo talagang manalo sa sarili mo, syempre, gagawin mo lahat para manalo ka. Yun yung ko dyan. Siyempre, talagang yun ang kailangang mga istoryang maisa puso nating lahat talaga, no? Next picture natin, ito, special to. Nung nagawaran ka ng FIBA medal, nakagilas jersey, bigat na nung nasa dibdib, tapos may isinabit pa sa iyong leeg, Gio. Sobrang thankful ako, Idol Mago, kasi dala ko yung pangalan ng bansa natin. At saka isa pa, nakakuha kami ng gold. So, kumbaga, tsaka sobrang happy na hindi mo maintindihan kasi first time kong nagsuot ng jersey ng Pilipinas na halos lahat ng player sa buong mundo na gustong maglaro sa Pilipinas na suot yung jersey. Kumbaga, thankful ako dyan na sa buhay ko. And I think we have one more photo. 3 more, sorry. Hello. Sorry.
Eto, Carla. Photos in action sa PBA. Graphic design ni Gio, mga Sorry, idol. Sorry. Ano po 'yan? Ito, yung next na lang. Next na dyan. Ito, mas sa dami na special na nangyari sa buhay mo. Ito, kasama mo mag-ina mo, Gio, sa picture na to. Pagkatapos mo mag-champion. Sobrang blessing sila para sa akin kasi nung meron na dumating yung baby ko na si Skyla at saka yun nga nag-champion pa kami. Sobrang di ko mapaliwanag yung binigay sa akin ni God na blessing para sa akin, para sa baby ko, para sa wife ko at saka sa buong family ko. Hindi ko talaga hindi ko makakalimutan yun na binigay sa akin ni Lord. 1 week ka pa lang naman nawawalay, nasa loob ka ng bubble, pero syempre, merong may pwede mo sabihin, 1 week pa lang naman, kakagat din yan later on, pero 1 week na rin yan, Gio, na hindi mo nahawakan anak mo tsaka misis mo. Yes po, totoo po yun, Idol Mago. Nung pangalawang araw ko pa lang talaga, sobrang pag nakausap ko yung baby ko na panganay, si Skyla, parang hindi ko maano sa sarili ko na kahit mag-sacrifice na sinasabi ko, pero pag na-miss ko yung baby ko at saka yung wife ko, sobrang nakakalungkot, pero wala, trabaho talaga. Trabaho to. Tas alam ko naman na naintindihan nila yon kasi syempre pag walang trabaho, mahirap mahirap. Totoo. Next natin, Carla, is Gio's grad pick. Yeah. Yay! yan yung pinaka hinihintay ko talaga sa buong sa buong buhay ko na makatapos ako ng pag-aaral ko. After nung kinuha ako ni Coach Chot sa Gilas, tapos yun, graduate ako sa Arellano. And then nakasama ko yung family ko sa stage sa CCP. So nakita ko sa mga mata nila kung paano nila ako pinalaki, binalik ko yung pinaghirapan nila. Next natin, throwing it back to CDO, yung logo ng Sacred Heart. Gio, ano ibig sabihin sa'yo pag nakikita mo yan? Sobrang memorable ko simula nung 12 years old ako, nakatapos ako ng pag-aaral. Walang nitabas yung nanay ko kahit piso. Pinagtapos nila ako ng maayos. At saka thankful ako sa may-ari, si Neri family, kay Coach Boy na dinala nila ako diyan sa school na yan. At saka gumanda yung sarili ko. And then lastly, Gio, litrato ng batang Gio Halalon. Yung batang napakatibay na loob, yung batang napakatapang. Inarating mo na ngayon to. Ano pa ma-advise mo sa batang yan? Si Gio dati nung sa CDO pa, sobrang itim na hindi mo akalain na makarating sa ganitong hamon sa buhay. Pero sobrang thankful talaga ako na nandito ako sa tinatayuan ko ngayon. Si Gio talaga dati, sobrang maka-family kasi ako, idol sobrang idol Mago, sobrang maka-family talaga ako kasi si Gio talaga dati, kahit anong trabaho papasukin para lang sa nanay ko, sa mga kapatid ko, para makakain lang kami na maayos. Maraming salamat, Gio. RD Pong, there are a lot of kids like Gio. Napakaraming batang katulad ni Gio. Baka ang kulang lang yung lakas ng loob Dahil yung batang yun nga, yung pinakita natin kay Gio. Kung ano-ano nilabanan ni Gio, kung ano-anong sugal sa sarili ang ginawa nito para makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Paano mo alalayan yung mga ganyang batang katulad ginawa mo kay Gio before? Meron ang daming talents dito, pero
yun nga, we try to give them chance to play. Salamat sa MVPSF. MVPSF, parang naging instrumento na si MVPSF, yung MYBL-CDO natin na yun, kami is a tulay lang doon sa growth ng bata. Yung mga MVPSF na nagbibigay ng mga liga, exposure para doon sa mga bata, sila talaga yung parang nagiging tulay doon sa pagkamit ng mga bata doon sa dreams nila. So, yun, maraming salamat doon sa MVPSF for giving MYBL dito sa probinsya para mas lalong ma-expose yung mga bata, mabigyan sila ng opportunity to play, and yun, para mapakita nila yung talento nila. Well said, RD Pong. And Carla, before we let Gio go, we've got a handful of winners for shirts. Yes. Gila shirts. Dadaanan ko na. Congratulations to our winners for today. Kim Manalay, Krian Tam, Adrian Soliano, Tyler Makasiling, and Jern Palmada. Ang nagpahirap kay Magu. may utang ka sa akin, Sir Jern. Ay, at saka si Jared, yung isa sa mga top fans ni Gio, yes, ay nanalo ng Gilas jacket naman. Congratulations, sirs. Idol Gio, daming taga-CDO, daming Bisaya, ang daming batang Pilipino ang nai-inspire naman talaga tuwing nakikita kung paano ka maglaro ngayon at pag nalalaman kung paano ka ba nakarating dito sa entabladong ito, ano magiging huling payo mo sa lahat na nakatutok sa mga bata? Sa lahat ng mga bata, yung mensahe ko lang sa inyo, huwag niyong pabayaan yung sarili niyo, isipin, tulungan niyo yung magulang niyo kung merong magandang paraan, at saka huwag kayong mag-give up sa dream niyo. Maaabot niyo yan pag gusto niyo talaga, at saka pag magtrabaho kayo, sigad, alam niyo naman, sigad lang yung nakakaalam kung paano niya tayo i-guide, kung saan tayo mapupunta sa magandang paraan. And then, yun lang, masasabi ko sa mga bata na naglalaro ng basketball, sundin nyo lang yung mga gusto nyo sa buhay nyo. Wag lang kayong magpabaya at saka disiplina. Makinig kayo sa mga magulang nyo kung anong mapapaganda o mapabuti sa buhay nyo. That's it. Maraming salamat sa oras mo, Gio, and stay safe in that bubble, di ba, Carla? Yes. Thank you, Idol Carla. Thank you. RD Pong, kayo naman from CDO, baka may message kayo for Gio. Alam mo naman na lahat ng mga bata tinitingala ka na ngayon, and then we are praying for you, and then your health and safety ng pamilya mo. So stay safe and continue inspiring the new wave. Ingat daw. Thank you, Coach Pong. Thank you, Coach Pong. Amping mo sa imong family. Yeah, thank you daw. And ingat kayo dyan sa loob ng bubble, Gio. Not just you, everybody. Thank you po, Idol. Para 1 week na lang, October 11. Yes. Natin si Gio na naman. Lalaban. Stay safe kayo. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok. Ito po ang inyong Idol Talk, presented by the MVP Sports Foundation Incorporated, the MVP SF Youth League, chairman natin si MVP, president natin si Alpan Lillo, ang ating executive director, Coach RG, and Community Sports and Youth Development Program Director, Attorney Oscar Moreno Jr. In partnership, syempre, with the Samahang Basketball ng Pilipinas, the Cebu Landmasters Incorporated, the City of CDO, and Cebu City, empowered by Smart. Sa ngalan ni Sir Pong, kami po nangangarap na busy ulit si Jats ulit next week para si Carla ulit ang ating kasama. Maraming salamat, Miss Carla. Thank you po. Stay safe po kayo always. Gio, ikaw boto ka. Kahit hindi